Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post unofficial TikTok. Pahayag ito ni Ombudsman Remulla. Title: Ombudsman Remulla ibinasura ang affidavit ng ex-Marines. Mariing ibinasura ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang affidavit na inihain ng grupo ng mga dating Marines na tinawag niyang isang canard o malisyosong kwento na umano'y kulang sa kredibilidad. Ayon sa opisyal, hindi sapat ang ebidensya at malinaw na detalye sa dokumento upang magsilbing batayan ng formal na kaso sa kasalukuyan. Binigyan diin ni Remulla na ang tanggapan ng ombudsman ay nakabatay sa konkretong pruweba at dokumentadong ebidensya, hindi sa mga pahayag na hindi suportado ng matibay na patunay. Bagamat ibinasura ang affidavit, nananatiling kontrobersyal ang mga aligasyon ng ex-Marines. Kasama sa kanilang pahayag ang mabibigat na akusasyon laban sa ilang opisyal, kabilang ang di umano'y pag-deliver ng mali-malitang pera sa mga kongresistang sangkot sa flood control scandal, pagpondo sa mga ilang tauhan ng International Criminal Court, at kooperasyon sa mga aktibidad ni Father Flavio Villanueva at dating Senator Antonio Trillanes. Kabilang din sa affidavit ang mga di umano'y nasa likod ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Okay. So, ito, yung caption basahin ko lang. Ibinasura ni Ombudsman Remulla ang affidavit na inihain ng grupo ng mga dating Marines. So, disclaimer muna, I don't know how true itong post na ito. Kung hindi totoo, pasensya na lang. But sa opinion ko, parang ganito. Ang takbo ng reaksyon ng ombudsman, hindi lang ombudsman pati na rin ang Senado. Nagsalita na si Senator Erwin Tulfo, ang Vice Chairman ng Blue Ribbon Committee, na hindi ko papatulan yan, wala yan. Senator Ping Lacson, destabilization yan. Duda ang timing. Ang ombudsman, canard, sinungaling, hindi yan totoo. So, ibig sabihin, ibinasura na ba talaga? Kasi, si Attorney Baligod, nung press conference nung February 24, tinanong na siya ng media, bakit nyo pa isasubmit yan sa ombudsman? Hindi naman lang aaksyonan doon. Hindi aaksyonan yun. Ang sagot lang ni Atty. Baligod nga, let's give them a chance. Baka aksyonan nun. Kung hindi aksyonan, edi sa sunod na administration na lang. Ganon. Ito, kung totoo nang ibinasura, talagang yun na. Wala na tayong aasahan na investigasyon sa bagay na ito, na bagay na isinantabi na naman nila ang panawagan ng napakalaking grupo ng Iglesia ni Cristo. Diba? Nagpahayag na si Brother Zavala na dapat ang aligasyong ito ay imbestigahan. Huwag ipitin ang mga nagsalita na ex-Marines, kundi ang imbestigahan yung aligasyon. Sabi ni Senator Lacson, sinusuri pa lang daw. Kaya lang, paano niya sinusuri? Nagsalita na siya in advance na kaduda-duda ang timing at saka parte ng destabilization. So, wala na tayo talagang maasahan para sa akin. Magtiis na lang tayo. Basahin natin ang mga reaction. 41,000 ang nag-react, 28,000 ang tumatawa, 10,000 ang galit. So, that's 38,000. So, ilang percentage? Nasa 95%. 2,100 lang ang nag-like sa stand ng ombudsman. Okay. So, comments. Ana Carmela, of course, takot yan. Dan Pilayo, one of BBM greatest legacy, appointing an ombudsman who doesn't want to prosecute corrupt officials and ready to provide cover-ups for him. Kudos to you, BBM. So, congratulations po for
appointing an ombudsman like Boying Rimulya. Talagang, sige sir, Honorable Boying Rimulya, ipagpatuloy nyo yung ganyang pananaw ninyo. Huwag kayong paluloko sa grupo ni Atty. Baligod at yung mga 18 Marines. Niloloko lang nila ang office ng ombudsman eh. Kaya, sige na, ibasura nyo na. Oh, ang tanong, bakit hindi nyo kasuhan kung kalukuhan yun? Di ba, merong portion doon na nag-meeting daw sina Ombudsman, DOJ Secretary pa siya noon, DOJ Secretary Boying Rimulya. Sino pang nandun? General Torre, I think Trillanes, then meron pa. Sinasabi ng mga Marines. Oh, kung hindi totoo yun, eh di kasuhan sana nila itong mga Marines na nag-akusa. Yan ang nakakapagtaka. Bakit hanggang ngayon, wala pang nagsampa ng kaso sa 18 Marines? Kasi kung ako ang pinangalanan sa mga PW, at alam ko, sigurado ako na hindi ko yun ginawa, mabilis pa sa alas 4, magsampa na ako ng kaso, defamation, cyber libel, whatever. Para matagam ang mga gumagawa ng kwento. But ang nakakapagtaka, tagal ng February 18 sila, 24 sila nag-press conference, March 2 na ngayon. Ano sa tingin nyo, meron ba kayang magsasampa ng kaso laban sa 18 Marines? Kung wala, anong ibig sabihin? Baka totoo ang sinasabi ng mga ex-Marines. Oh, sa Senado, Senator Senator Soto mismo, Senate President. Pinaratangan, nakatanggap ng maleta. Sabi niya, wala yan, hindi ko yan, I will not dignify it. Ganon lang. Senator Tulfo, sabi ni, 2 beses daw siyang nakatanggap. Wala rin pagsampa ng kaso. Challenge. Sampahan nyo sila ng kaso para maglatagan ng ebidensya sa korte. Kung hindi kayo magsampa ng kaso, alam na, bahala na ang taong bayan na mag-conclude kung totoo ba ang paratang o hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyod sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga
ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.